To Singapore. Yeah, first time. Welcome to Singapore. Hi guys! So it's already 11:40 in the morning and we are going to Naiya Terminal 3 because it's Singapore Day. So finally, eto na. Dumating na yung araw ng aming biyahe. It's a vacation trip of my family. A little family. Tatlo lang kasi kami. So yun lang guys. Bali, medyo late na kami ngayon. 11:41. Ang flight namin is 5:40 in the afternoon and kailangan medyo mas maaga ka kasi nga ang daming tao sa Naiya, ang daming tao sa immigration ngayon. Base sa nakita ko dun sa social media kahapon. So, yun lang naman. Bali, update ko kayo later kung ano yung mga itatanong sa amin at ano yung mga requirements na pinrepare namin for this trip. So, update ko na lang kayo later pagdating namin dun sa Naiya and yeah, hopefully okay ang kalalabasan ng lahat. Wala kaming, hindi kami ma-hassle at hopefully talaga makarating kami ng ligtas dun sa Singapore. Yun lang, so bye! It's already 1:03 in the afternoon and finally nakarating na kami dito sa Naiya. Medyo traffic pero wala masyadong tao dito sa parking. Kanina kasi guys kinakabahan ako kasi the last time na hinatid namin yung ate ko. Sobrang hirap na hirap kami maghanap ng parking dito sa Terminal 3. Kaya kanina medyo madaling-madali ako gawa nga ng baka mahirapan kami sa paghahanap ng parking dito sa Terminal 3. So guys, wala masyadong tao at feeling ko wala masyadong travel sana para hindi mahirapan sa immigration later. So nga, sabi ko nga, as I mentioned, update ko na lang kayo later kung ano yung mga tinanong sa amin or itatanong sa amin at yung mga requirements na pinrepare namin for this trip. So yun lang guys, we are so very excited for this trip kasi nga ang tagal namin inantay ito. So balik din po kami. pagbalik namin iiyak na kami. Babalik din kami. Sana makapasa. Ayun, sana makalagpas kami at hindi magkaroon ng aberya. So yun lang, bye! Okay, bye-bye. Bye-bye, Reina! Ma! Hello! Saka muna. Grabe, sobrang init. Grabe talaga. Ganyan yung noo ko guys, so parang nangingitim na agad. guys, so nandito na kami sa boarding gate namin and ikukwento ko lang sa inyo kung ano yung nangyari sa immigration at ano yung mga pinrocess or ginawa namin nung papasok kami dito. So, of course, pagdating namin,
dito sa airport, ang una namin ginawa is nagbayad kami ng travel tax. Ang cost niya is 1,620 per head. So, tatlo kami, around 4,600 plus, ganon. And then, after niyan, nung nag-open na yung check-in counter, yun, napumila na rin kami. Since PWD si Mama, kaya dun kami pumila and much more easy. Mas magaan sa lahat kasi nga may PWD kami kasama. And, alam nyo guys, kwento ko lang, yung Jetstar, masyado siyang matagal magbukas. Kasi ang ang flight namin is 5:40 in the afternoon and parang alas 2 na, mga 2:30 na, hindi pa rin bukas yung check-in counter. So, parang alam nyo, kung titignan, ang dami ng tao, ang haba ng pila sa immigration. And then, yung mga tao, nag-check-in pa rin until now. Yung ganun, alam nyo yun. So, may tendency na medyo mahirapan or kakabahan ka talaga na maiwanan, ganun. Kasi nga, ano oras ka na makakapag-check-in at ano oras ka na makakapunta sa immigration since ang daming tao. Ang haba ng pila guys. Kung hindi namin kasama si Mama, siguro hanggang ngayon nasa immigration pa rin kami nakapila sa sobrang haba ng pila. Ayun, since may PWD kami, mabilis na lang. Ang bali guys, ang hinahanap lang naman nila is passport. Then, kailangan nandun ka. Then, bibigyan ka na nila ng boarding pass and ikikilo na nila yung luggage mo. Then, after that, after namin sa check-in, dumiretso na kami sa immigration. Bali guys, yung immigration, eto na nga. So, kada lalapit ka, habang papalapit kami sa immigration, masyadong alam nyo, nakakaba, nakakapanghina, ganun. Kasi nga, syempre, still, kahit kasama namin si Mama, na PWD, nakakatakot pa rin na baka mamaya ma-offload kami. So, still, diba, parang nakakaba kasi nga, diba, trending yung ganyan-ganyan, yung immigration keme. So, ang niyan, yun, sa PWD side kami, tinanong na kami nung immigration officer kung mama mo, magkapatid ba kayo, ganun lang. Then, at anong gagawin pala namin? Anong gagawin namin sa Singapore? Sabi namin, leisure lang, vacation, ganyan. And then, ang tinanong naman sa aming dalawa ng kapatid ko, kung ano lang trabaho. Ganun lang kabilis kasi nga PWD si Mama. So, it's easy lang. The last time na nag-travel kami, last year yun, April, nag-Taiwan ako, kami ng ate ko. Ang dami tinanong sa amin like bank statement, sa yung address ng company mo, yung mga ganun. Pero this time, it's very easy. Wala siyang masyadong hinanap. And tinanong lang naman kung anong work at saang hotel at kailan babalik. Yun lang. Yun lang yung tinanong sa amin. Pero ang pinirepare talaga namin guys, 3 months bank statement, COE, top travel, ICA sa Singapore. Yun lang. Wala na kami, marami kang papers. Ayun, itinerary and kung ano yung hotel nyo. Yun. At syempre, yung plane ticket. So, yun, after nun guys, dumiretso na kami dito. Chinek yung mga gamit. Actually, yung pabango ng ate ko, huwag kayo magdadala ng mga pabango na meron sa likod na flammable, yung mga parang sa bench, yung ganong So, kasi kukunin yun. Ayun lang naman so far. Wala namang hindi naman kami nahirapan. At yun, masaya kami kasi nakapasok na kami dito. Nawala na yung kaba. Ang gagawin na lang namin mag-enjoy after this. So, yun lang guys. Update ko kayo once na makarating na kami dun sa Singapore. First time in Singapore. Kaya, yan, masaya kami. So, thank you so much guys. Yun lang. Bye!
guys, so nandito na kami sa Singapore, sa Changi Airport, Terminal 4. Bali kakalagpas lang namin ng immigration kasi nga, kakalagpas lang. Grabe, ang ganda ng CR nila, sobrang nakaka-amaze. Para ka nasa Makati. Para ka lang taga nasa Makati, pero same lang na lahat, same ng weather, ganyan. Walang pinagbago. Bali yung airport lang pinagkaiba kasi nga, ang ganda-ganda ng airport nila dito compared to our airport. So, yun lang guys. Bali, pupunta kami sa Klook. Kukunin namin yung SIM. Nag-order kasi kami ng SIM card doon. And, kinuha ko 2 SIM para if in case na mawala ang isa. May SIM, may ano pa rin data. So, na-avail ko yun sa Klook ng parang mga 600 plus. Yun. Mura na siya. Kung titignan. Kasi 100 gig na yung ano niya. Tapos for sharing, ganun. So, yan yung mama ko. And, yung ate ko nandun sa dulo. Yan, nagmamadali kami kasi nga, gutom na kami. Ang sakit na sa tiyan, ganun. Wala pa kaming kain. So, yun lang guys. Update ko kayo later. Bye! Yan, dito natin pipick upin guys yung ating SIM card na kinuha. So, sa UOB. Ayan. Yun guys, hiningi lang yung passport. Wait natin. So, yung in-avail ko guys, ano yun? Do you need to buy any Metro card for the bus and train? No, we have GoTime Bank. Okay. Hi guys, so nandito kami sa information. Di pa kami nakakaalis. Kasi, ang train pala dito daw ay nagsasara ng 11:20 PM and the best transportation here aside to MRT is to take a cab. And yung bus kasi hindi daw didiretso din sa hotel namin. So, naka-check-in pala kami guys sa V Hotel Lavender and nag-try kami mag-search dun sa Grab and $21. So, nasa around 800 or 900 yung yung price niya. So, yun lang. Update ko kayo later mamaya pag nasa hotel na kami. Bye! Hello! Yeah, V Hotel. V Hotel. Yeah, nag-grab na kami guys. Try mo. Can we occupy the front? The front seat? Yeah. Okay. Pwede? Doon ka. Yeah, so we're here guys. Nakaupo na kami. Seat belt. Come from Indonesia? Philippines. Philippines. Yeah. Buhay Philippines. Buhay Singapore. But Singapore is very silent country. Right? Singapore is Right, a brother? small country. Yeah. Very first time to Singapore. Welcome to Singapore. I hope you enjoy. How many Hi guys, so eto, dito kami sa McDo. Ito kami McDo. Dito ata sa Ate Leia. Yan. Ikaw ang... Tingnan nyo guys kung magkano ang McDo dito. Mauubos ang pera mo siguro dito. Kasi parang daming tao in fairness. Wait, let's see.
Malapit kami sa train station. Good location nung nakuha namin hotel. Yeah, we don't know where's Ate Lea. Wala siya. Hi guys, so dito kami sa malapit lang sa hotel. Di pa kami kumakain. And dapat kakain kami sa Burger King. Kaso parang gusto namin ng mainit. Mainit na pagkain. Yan, nakahagard ko na. Yung ito. Ay, bukas pala to. Bukas nga. Yung weather dito guys, same lang sa Pilipinas. Para lang ako nasa BGC or nasa Makati. Yun lang. Tapos, yun lang naman. Yung presyo lang talaga mahal. Oh, $8 isang burger. Oh my gosh. Oy. So, yeah, 7-Eleven. Ha? So, mainit. Hi guys, good morning. It's already 1:15 a.m. and nandito na kami sa Singapore. Yes, and actually para lang siyang Pilipinas talaga. As in same weather, same time, same everything. Para lang kami nasa Makati at BGC na medyo napamahal. Tapos kanina nung nakarating kami sa airport, sa Changi Airport ng mga 10:30 or 11, parang mga something ganun. And ang masasabi ko lang, sobrang ganda ng Changi Airport. As in, yung CR nila, parang akala mo hotel na, pwede ka na matulog, ang bango, tapos ang automatic ng lahat, yung ganun siya ganda. Tapos yung facility, sobrang ganda, parang alam mo yun, parang 100 times siyang maganda, basta ang ganda niya. Tapos, ang basic lang ng lahat, I mean, wala masyadong tao sa airport. Yun yung airport na parang kala mo hotel. So, mga 11 kami nakapag-settle, nakakuha ng SIM card. Ganun. Bali guys, yung SIM card, in-order ko na yun sa Klook. Yung Mom. Talagang ano eh. Yan. So guys, ayun na nga. Bali, kumuha nga kami ng SIM sa Klook. Ang kinuha kong SIM, ang inavail ko is yung dalawang SIM na. Kasi nga, this is just to avoid kung halimbawa may maligaw sa aming tatlo. So at least merong internet yung isa at makakapag-reach out since hindi naman namin to kabisado tong lugar na to. And since it's our first time to go here in this country. So, yun. Ang amount nun is 600 plus sa peso. Parang mga almost 700 na rin. Pero tignan nyo na lang guys sa Klook. Nandun naman lahat ng mga kailangan yung i-book. Yung SIM card, yung mga activities, ganun dun lang. So, kinuha namin yun sa UBO. Basta ganun, dun lang din sa airport. Tapos, kailangan mo lang i-attach dun sa cellphone mo and yun na, wala ka nang gagawing iba. Tapos, masishare na sa lahat. So, parang normal na ano lang, ganun. So, after nun, since 11:05 na that time, wala nang train. Hanggang 11:20 daw kasi yung train. Pero, it's not possible na yung mahabol namin yung train. Kaya, nag-grab na lang kami. So, ang grab namin from Terminal 4 going here sa V Hotel Lavender, it's $20. So, it's almost 1,000 pesos. So, yun lang guys. Then, after nyan, kumain kami sa 7-Eleven. Bali guys, actually, yun na, after nun guys, kumain na kami at pumunta na lang kami sa 7-Eleven kasi nga, we're looking for yung rice meal. And wala naman yung sa Burger King, wala din sa McDo. Parang more on burger sila at more on tsaka
Parang mas masarap talaga yung mga normal na pagkain like yung chicken curry, mga ganun. Yung ganun. So, bumili lang kami ng 2 rice meal tapos mga burger nila dun sa 7-Eleven. So, i-end ko na tong video na to guys kasi kailangan namin magpahinga at marami kaming pupuntahan bukas including the Merlion, ano yun? Lion ba yun? Merlion. Yun. Including the Merlion, dun muna kami. Then, the second day, third day, dun kami mag-activity. So, yeah. Hopefully, maging masaya tong araw na to. I mean, trip na to kasi nga, para lang talaga siyang Pinas. Ewan ko ba, pero yeah, sana ma-enjoy namin to, yung stay namin dito. And, isasabihin ko rin sa mga next vlog ko kung magkano tong hotel na to at kung ano-ano yung mga activities na gagawin namin and how much. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye!